Good morning, everyone. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. The Bible says in Ecclesiastes chapter 12, verse 1, remember your Creator in the days of your youth. Purihin ang Panginoon. Lagi nating tandaan, we do not exist because we want to exist. We exist because we have a Creator. Hindi dapat naalis sa ating puso, sa ating kaisipan, na kaya tayo buhay dahil sa Diyos. Kaya tayo humihinga dahil sa Diyos. Lots of people today, they forgot or intentionally forget their Creator. Anong importante sa kanila? Trabaho, mga personal na ginagawa. Forgetting their Creator. I want to bring you back to your senses in order for you to understand the truth. You exist because of God. You breathe because of God. You have your job because of God. It is all because of God. If God is not with you, without God, you will die. Nagkakaunawaan tayo para malinaw sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga nakakalimot o intentionally na kinakalimutan ng Diyos at hindi na sinasali ang Diyos. Kung isali man ang Diyos para lang hingan ng biyaya, para lang hingan na siya'y gabayan, you cannot fool God. You cannot deceive God. Kung kinikilala mo lang ang Diyos bilang provider, parang ginagawa mo siyang bangko. Kapag may kailangan ka, tsaka ka mag-withdraw sa Kanya. Lagi mong tandaan, kahit sa bangko may prinsipyo. Makaka-withdraw ka lang kung mayroon kang deposito. Kahit na mayroon ka pang account sa bangko na yan, kung ikaw walang deposito, hangin ang pwede mong withdrawin at the bank will never release any fund or any money to you because you do not have a deposit. All principles are parallel. Yes, sa Panginoon, pwede ka lang makahingi, pwede ka maka-withdraw kung ikaw ay mayroong pinapatunayan at maayos ang relasyon mo sa Kanya. That is why maraming mananampalataya mahina. Maraming mga mananampalataya nilalampaso ng demonyo. Bakit? Because of their negligence. You know, negligence is a work of the devil. It is a spirit of deception. Na sa pag-aakala na Kristiyano na, parang ko sa bangko, mayroon ng account. At gustong mag-withdraw, wala namang dineposito. Anong dineposito? Dapat sa Diyos, dineposito mo ang iyong commitment. Dineposito mo ang iyong priority. Sino priority mo? Diyos. Sino priority mo? Ang iyong Creator. Lagi mong tandaan, without your Creator, you will never exist. Now I will give you some analysis para maintindihan mo sa umagang ito. Habang nagising kayo, iba pupungas-pungas pa. Intindihan mo ito mabuti. When God created the heavens and the earth, mayroon niyang ecosystem. Each one exists through the help of another. Simulan natin sa lupa at saka sa tanim. Ang isang tanim ay nag-i-exist sa lupa. Once na isang tanim o buto ay tinanim sa lupa, it will surely bear fruit. Naunawaan? So ang essential environment ng tanim ay walang iba kundi lupa. Subukan mo ang isang buto, ilagay mo sa semento. Mamamatay siya because it is not his ideal environment, its ideal environment. Unawain mo ang aking sinasabi. As long na ang tanim o ang buto, ang halaman ay nasa lupa,
tiyak ito'y mamunga. Why? Because it is its ideal environment. Pangalawa, ang isda. Ang isda ay nilikha ng Diyos na mabuhay. Saan? Sa tubig, sa dagat. As long na ang isda ay nasa tubig at nasa dagat, ito po'y buhay na buhay. Magagawa niya ang lahat ng potential siya, makakarating siya kahit saan. Why? Because it is its ideal environment. I-try mong kunin ang isda sa tubig, kunin ang isda sa dagat, at ilagay mo siya sa dry land. Hindi agad siya mamamatay, but nag-struggle siya. Why? Because it is not its ideal environment. Malinaw. At pag hindi mo siya ibalik, abuti siya ng 1 oras, siya ay mamamatay. Bakit? Dahil ang disenyo sa kanya ay mabuhay sa tubig. As long na sa tubig siya, mahirapan siyang, kumbaga, sa tubig doon lumalabas ang kanyang potential. Doon siya mabilis lumaki dahil ang lahat ng kailangan ng isda ay nasa tubig. Disenyo ng Diyos yan. Puntahan natin ang tao, ikaw na nakikinig sa akin ngayon. Ang ideal environment nating mga tao ay walang iba kundi ang Diyos. Ang presensya ng Diyos. Genesis 2:7, and God formed man out of the dust and breathed into his nostrils, and man became a living soul or a living being. Naunawaan, maliban na ihinga ng Diyos ang kanyang espiritu sa tao, ang tao tsaka palang tinawag na buhay na kaluluwa. Ibig sabihin, whether we like it or not, man only exists because of God. And here comes this devil, wicked devil, trying to bring man away from God. How? Maang ka sana. Pag nakikinig ka ngayong umaga. Business. Personal interests. You know, your job is not bad. It's good. It will provide for you to live. But your job is not your life and it will not give you life. Ang nasusustain lang ng trabaho mo ay ang iyong physical na katawan na mamamatay at mabubulok din. But who will sustain your spirit and your body, your soul? It is none other than God. Because God is the one who created you. Kaya malaking kamangmangan na unahin mo ang mga bagay sa libutan. Malinaw ang sabi ng Biblia sa Matthew 6:33. But seek first His kingdom, the rule of God. Now look at me now. Kingdom means God. Period. Seek first God. Seek first the rule of God. Seek first the things of God. Seek first your Creator. Do not forget your Creator in the days of your youth. Anong ibig sabihin? Habang malakas ka pa, habang nakaintindi ka pa, habang hindi ka pa malilimutin, hanggat hindi pa malabo ang mata mo, unahin mo Diyos. Now look at me now. Kung ang iyong lakas, ang iyong buhay ay napudpod at naubos sa pagkamal ng mga bagay sanlibutan, panginigkat mga tal sa aking sasabihin ngayong umaga. Because the moment na maubos ang lakas mo, ang talino mo, ang lahat ng potensyal at abilidad na meron ka, at pagtanda mo, tsaka mo lang isipin na paglilingkuran ng Diyos, huli na. Because at the prime of your life, kung kailan ka malakas, matalino at maraming abilidad, ito ang takdang panahon na gamitin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dapat ibinigay mo sa Diyos yung prime time ng buhay mo, yung kalakasan mo. Pag ikaw ay tumanda, tsaka mo na lang ibigay sa mundo. Dapat ang sa Diyos ay yung kalakasan, hindi yung tira-tira. Most of the time, maraming mga ganito. Kung kailan magre-retire, kung kailan wala nang magagawa sa mundo, inayawan na ng mundo, tinanggal na ng mundo sa trabaho, tsaka maglilingkod sa Diyos. Shame on you. Hindi yan ang ideal. That is why God is sending me to you today. To knock your head for you to wake up. At the prime of your life, kung kailan ka malakas.
Kung kailan ka maraming nagagawa, dapat doon ang Diyos ang inuuna mo. Look at me straight in the eye. You cannot tell God and you cannot justify before God, Lord, alam nyo naman, naintindihan nyo naman, kailangan ko to. Don't you know? Money is not the thing that you need. Your job is not the thing that you need. What we need in this life is life. And God is life. Naintindihan mo? Mga kapatid, naintindihan nyo ba ito? What we need in this life is life. And God is life. Your money, your job, anything in this world will not give you life. All the things of this world are temporal. Temporary. Only the things of God are eternal. Only the things of God, only God can satisfy us. Just like the fish, the moment na alisin mo siya sa tubig, sa dagat, siya ay mamamatay, mahihirapan. Katulad ng halaman, hanggat siya naroon sa lupa, siya ang halaman ay mabubuhay, pamumunga. Same thing sa ating buhay. Hanggat tayo nasa piling ng Diyos, wala akong pakialam kung anong pandemic, kalamidad ang tumating. Hanggat nasa piling ka ng Diyos, ang sabi ho sa Bible, let me quote the scripture to you today. In Psalms 91, very familiar, sikat na sikat, pero hindi man lang nauunawaan. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. The safest place where the devil, calamities, pandemic, whatever it is, at marami pang darating sa mundo na mga kalamidad at kung ano pa, nakaprophesy na yan sa Matthew 24. But as long as you choose to dwell in the shadow of the Almighty, you choose to dwell under the covering of God. You choose God first. This devil, this pestilence, this pandemic, these calamities will never shake you. It will never come near you. Why? Because you are completely and totally covered by God. Malinaw? That is why maraming mga tao, wala na akong pakialam kung mananampalataya ka o hindi. Because mananampalataya o hindi, halos parehas lang. Negligent. Salita ng Diyos. You better wake up today. Because most of the time, at the prime of our life, pag sasabing prime time of your life, yun yung kalakasan, yun yung kagalingan, yung mga abilidad mo, na-discover mo. Dapat kung na-discover mo, kalakasan mo, abilidad mo, potentials mo, una mong inaalay sa Diyos. Ulitin ko, sa Diyos. Ulitin ko, sa Diyos. Isa pa, sa Diyos. Nang mauntog tayong lahat sa katotohanan. Kamangmangan ang mabuhay sa mundong ito, malayo sa Diyos. Walang pakialam ang Diyos, mapasayuman ang buong sanlibutan kung mapahamak ang iyong kaluluwa. The whole world will not save you. The whole world will lead you to hell if you will not go back and you will not dwell in your right environment. What is the right environment? God. What is the right environment? God. What is the right environment for man? God. Para ako nagbabaon ng pako sa espiritu today. Because lots of people today are hard-headed. Now look at me now, straight in the eye, look at me. Listen to me. Ang sabi sa Bible, ang masama lalong magpakasama in the book of Revelation. Ang matuwid at ang banal lalong magpakatuwid at lalong maging banal. If you miss and make the wrong decision, your wrong decision will lead you and drag you to destruction. But the moment you take heed, you listen to the word of God that you've heard today, what will happen? Kahit naroon ka pa sa putikan o sa kumunoy ng kasalanan o kumunoy na kalalagayan, napalubog ka ng palubog. Pag ikaw ay magdesisyon kayong umaga, Lord, I want to be with you. Then the power of God, the grace of God will come to you. At siya lamang ang may kakayang iahon ka sa resulta ng iyong kamangmangan sa pamumuhay na malayo sa Kanya. You know,
It takes a person, servant of God, who carry a sharp and a powerful message to send a wake-up call to his people. Now, look at me now. Most of the messages that God is sending through his servant today is no longer inspirational. It is no longer a kind of message that will tickle the ears of the people. Mga mensahe na nangingiliti, mga mensahe na nagbibigay lamang ng haplos bawat tagapakinig. The kind of message that God is sending in this season, in these crucial times and trying times, is a warning, a message of warning. Lahat na nakikinig sa akin, makinig kayong mabuti. Ang mensahe ng Diyos sa kanyang pinapadala sa lahat ng mga tunay na mananampalataya ay hindi mensahe na pagbibigay ng inspirasyon, hindi mensahe na pagbibigay ng pangingiliti lamang sa iyong tenga, yung mga gusto mo lang marinig, kundi it's a message of warning. Why warning? Because there are distractions are coming. In this world, marami pang darating. Alam niyo ho, sa time ng Israel, pag may mga kalaban na dumating, meron silang mga trumpet blower. The moment na yung mga bantay na nasa itaas ng wall, pag nakita nila parating ng kalaban, malayo pa lang, they will blow the trumpet. Ano ibig sabihin? Blowing the trumpet is giving the people awareness that there is a coming destruction. There are enemies that were about to attack them. Kaya lahat ng nakinig doon sa blowing ng trumpet, pupunta sila doon sa safe refuge. Doon sila magtatago para pag-atake ng kaaway, protektado sila. Dalhin natin sa ating kasalukuyang kalalagayan dito sa ating bansa. Bago pa dumating ang bagyo, ifo-forecast na yan ng Pag-asa. At yung mga mabababa na lugar, pupuntahan ng barangay, magdala ng megaphone at sila'y wawarningan. Sa mga matitino at madaling sumunod, pupunta sila sa evacuation area. At habang nananalasa ang bagyo, safe sila. Sa mga matigas ang ulo, dito na lang kami. Alam nyo ho, hindi ko sinasabi na mali yung mga nagpaiwan. May dahilan sila, yung kanilang ari-arian. Pero more than sa iyong ari-arian, ang iyong buhay. Ano mangyayari? Nagtatago doon, nandun sa ibabaw ng bubong. Mabuti na lang hindi umapaw sa bubong kasi pag umapaw, patay. And most of the time, marami sa mga namatay, yan yung mga hindi sumunod sa warning. Listen to me carefully and catch the revelations today. The messages that God is releasing to His church through His accurate servants is not a message of inspiration. It's not a message of encouragement, but it's a message of warning. The moment that you hear the message of God from an accurate servant, it will give you a warning. And the moment na makinig ka sa warning, you will save your life. But the moment you ignore, neglect the warning, then get ready because destruction is coming your way. We are living in a crucial times of our lives. I am not threatening you, but there are lots to come. COVID-19, kung sa kanta pa, intro lang. Nariyan na yan. If you want to discover what I'm telling you, read Matthew 24 at yung mga parallel books sa Matthew, Mark, Luke, and John. You will see what are the things that will about to come. Now, I would like to correct this inaccurate way of thinking. Basta ako, naniniwala ako sa Diyos, ano man ang dumating, cover ako ng Panginoon. Sa unang tingin, tama. Pero kung pabaya ka sa relasyon mo sa Diyos, kung magbasa ka ng Bible, hindi mo malaman kung ilan lang ang binasa mo, sa pananalangin, para kang kandilang nauupos, at wala kang intimacy with God, at pagdating salita ng Diyos, tulog ka pa. Live streaming na nga lang, nasa bahay mo na lang, hindi ka pa marunong makinig. And then sasabihin mo, the Lord will cover you.
God sent me to you today to open your minds, to open your heart, to open your eyes. Wake up. The Lord will not protect you. Ulitin ko ang sinasabi sa Psalms 91 para maintindihan mo. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Whoever dwells, hindi ang Diyos ang magdudwell, hindi ang Diyos ang hahabol. Ikaw ang hahabol sa Diyos. Pagpiliin mo, Tagalogin nga natin para mas malinaw. Mas mainam yung clear ang ating usapan today. Mga awit 91. Sumama kayo sa akin. Okay? Don't just listen, but I want you to open your Bible. O, tingnan nyo ito. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at mananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsabing si Yahweh, mugkot kanlungan. Psalms 91 verse 1 and 2. Ano ibig sabihin? Siya na naghahangad. Now look at me. Ang lupa, kahit walang halaman, mananatiling lupa. Ang halaman, pag walang lupa, mamamatay. Ang dagat, kahit walang isda, mananatiling dagat. Ang isda, pag walang dagat, mamamatay. Ang Diyos, kahit walang tao, mananatiling Diyos. Ang tao, pag walang Diyos at wala sa piling ng Diyos, mamamatay. Malinaw. Siya na naghangad. God will not be the one to pursue us. Because whether we like it or not, with or without us, God will remain God. Ang kamatayan mo, ang buhay mo, kamatayan mo, hindi magbabawas at magdadagdag sa kanyang pagiging Diyos. Pero kung tayo ay wala sa Diyos, tayo na rin ang nagbigay ng sentensya sa ating buhay para tayo mapahamak. Siya na naghangad ng pagkupkop ng kataas-taasan. You will be the one to pursue God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kahit anuman dumating, nasa atin ang Panginoon, gagabayan tayo ng Diyos. Forget it. It is a saying of a mind that had been deceived by the devil. Our protection, our provision, our security depends on the quality of our connection to God. Your connection determines your supply. If you are strongly and accurately connected to God through His servant, what will happen? You will receive His provision abundantly. If you have a strong and accurate connection with God through His servant, your protection is abundant to the extent na kahit anong pandemic, calamities, or whatever it is na mangyari sa mundong ito, you are totally protected. Just like what happened in the times of the Israelites before the famine came. God already provided beforehand. He had already provided Goshen for them. Lagi niyong tandaan, Goshen is a part. Goshen is within a country. A country within a country. Nasa Egypt siya. At ang dinajudge ng Lord ay ang Ehipto. At naroon ang Goshen. But Goshen is a place where God prepared for them. It is a place covered by the presence of God. Habang nanalasa ang mga salot sa Ehipto, ang mga Israelita na nasa Goshen ay pinaprotektahan ng Diyos. Ganon din. Tayo ay narito sa sanlibutan. Hindi tayo exempted sa mga darating ng bakuna na hindi pa na-testing. Hindi tayo exempted sa mga viruses na nandito. But if you understand, if you choose God, if you prioritize God, you put God first in your life. Ang dahilan ng pagkabuhay mo, Diyos, hindi trabaho, hindi tao. Ang dahilan kung bakit ka nag-exist para maglingkod, sumamba sa Diyos. Ang dahilan bakit ka nag-exist dahil ang iyong lahat ng kinikita, ang iyong lahat na tinatangkilik, willing ka na gamitin para i-advance ang kingdom of God, then you are living your life right. But if your possessions and everything that you have, your existence is just for you to live and to sustain your life para makatikim ka ng
kaginhawaan lamang sa mundo ito, yan ang dahilan ng iyong pagkabuhay. Mauntog ka sa katotohanan, magising ka sa katotohanan, you are heading towards a wrong direction. Maganda ito, simulan natin ng pagyugyug. Simulan natin sa pag-shake, ipagpag natin lahat ng kasinungalingan at dahilan kung bakit maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, mahina, walang kalakasan. Siya na naghangad ng pagkupkop ng kaitasan. Ikaw ang magpupurso sa Diyos. Ulitin ko muli, ang lupa, kahit walang tanim or pananim, lupa pa rin. Pero ang tanim, pag wala sa lupa, hindi nakabaon sa lupa, mamamatay siya. Ang dagat, kahit walang isda, mananatili siyang dagat, buhay siya. Pero ang isda, pag wala sa dagat, mamamatay siya. Ang Diyos na manlilikha ng langit at lupa at lahat ng may buhay kasama tao, katulad mo at katulad ko. Kahit walang tao at walang anumang nilikha, before the creation of the world, the heavens and the earth, God already existed. Kahit walang tao, Diyos siya. Pero ang tao, pag walang Diyos, mamamatay siya. Naunawaan mo na. That is why, malaking kamangmangan. Ang unahin mo, mga bagay sa libutan, unahin mo, ang mga bagay-bagay na walang kabuluhan, basura lamang. Pagdating ng araw, ulitin ko, basura lamang pagdating ng araw. Si Pablo ho'y napakagandang ehemplo. Ang sabi niya ako'y pariseo. Alam niyo pa kayo naging pariseo? Malupit lahat ng mga kautosan, maging kudlit ng kautosan, kabisado mo. Ano pa si Pablo? Siya ay disciple ni Gamaliel. Alam niyo si Gamaliel, matinding guro yun nung time na yun. Pag ikay naging disciple, bigating ka. Ano siya? Hudyo, pariseo. Ano siya? Leader. Ang daming achievements. Pero ang sabi niya, lahat na ito kinonsider kong basura. Sa ibang translation, I consider it as dung. To me, isiniset aside niya lahat ng ito. Lahat ng mga recognition niya sa mundo. Lahat ng kanyang mga connection sa mundo. Ang sabi niya, lahat ng ito kinonsider kong rubbish, basura. To me, makamtan ko lamang si Kristo. Alam niyo ho, kailangan dumating tayo sa ganitong kaisipan. Because if we will not allow ourselves to relocate from the world to the presence of God, nothing will happen to us. Simple pandemic, simple virus had changed the whole world. It is now running up to 9 months. 9 months na. My question for you, my friend, what happened in the span of 9 months? Kumusta relasyon mo sa Diyos? Sa loob ng 9 na buwan. Alam nyo, nakita ko nung simula na tumama yung virus, month of March 2020. People are repentant. People are seeking God. Pero nung mag-GCQ, yung iba MGCQ, ano nangyari? Unti-unti na rin, bumabalik na naman sa mundo. Malinaw lang na ang kamangmangan muli, ang kaignorantihan muli, bumabalik. So God is a God of purpose. That is why, nakita niya, hindi pa rin lahat nakasabay. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Ulitin ko. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. That is why, wala siyang choice kundi i-prolong, i-extend. Why? Our stubbornness, our hard-headedness will extend the agony and suffering of the world. But if we take heed, if we listen to God, we will change our ways. If my people which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and forsake their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land.
Tayong mga mananampalataya, ang barometer, ang indicator kung paano makalaya ang ating bansa at ang mundong ito. Pero paano kung yung barometer, yung inaasahan ng Diyos ay nagpakamangmang din? Maybe some of you are listening to me right now. Grabe ka naman magsalita. Well, sa mga taong grabe na rin ang kalalagayan, grabe na rin ang katigasan, dapat grabe din ang mensahe na iyong matanggap. Hindi pwedeng grabe na ang kayong kalalagayan, cancer na, stage 5. And then ang aking gagamitin gamot pa rin sa iyo ay yung simpleng paracetamol. Hindi na yan obra. The more na malala ang kalalagayan, mas malala at mas matinding gamot ang kailangan. Ganon din sa ngayon. 9 months na. Ang alin? Ang pandemic, ganun pa rin. Tamad sa salita ng Diyos, tamad mananalangin, tamad makinig ng live streaming, hindi na nga mamamasahe. Tamad gumising ng umaga para magnalangin sa Diyos. What will happen to you? So, and then you expect messages that will inspire you? The Lord will send a warning to you. If you will listen, then live. If you will neglect, then die. Period. Dalawa lang ang pagpipilian mo pag may warning na ang Diyos sa'yo, mabuhay o di kaya mamatay. And that what was happened in the time of Noah. Remember? The Lord had given Noah the prescription to build an ark. Ang sabi sa Bible, nag-preach pa si Noah sa kanila, pinagtatawanan lang nila. It was a warning for them. But what they did, they neglected Noah's message, the message of God through Noah. So what happened? Kala nila nagbibiruan Diyos. Kapatid, makinig ka sa akin. Kung ikay mananampalataya na pabaya, palaboy, better for you to go home. Umuwi ka na sa tunay mong tahanan, sa presensya ng Diyos. Ulitin ko, ang Diyos kahit walang tao, Diyos pa rin at hindi nakabawas ang buhay mo at kamatayan mo sa kanyang pagiging Diyos. Pero ang tao pag wala sa Diyos, sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Sa Psalms 91 verse 1, who choose to dwell in the shelter of the Almighty, then God cannot protect you. Because He will not be the one to pursue you. Tingnan niyo ako mabuti, hindi ang dagat tumahabol sa isda. Ang isda ang nagkukumahog na makapunta sa dagat. Hindi ang lupa ang naghabol sa halaman. Dahil without the plant, the land existed. Malinaw? The land exists without plants. The sea exists without fish. But fish cannot exist without the sea. A plant cannot exist without a land. God exists even without man. But man cannot exist without God. Man cannot exist without God. Man will not exist without God. I hope and pray that the Holy Spirit is touching your hearts, minds, cleansing your minds and hearts today. Go back to your senses. You know, the prodigal son, sa kanyang kamangmangan, malinaw lang. Anak siya ng kanyang tatay. At anong ginawa? Kinuha ang kanyang kayamanan. Ang kanyang mana. Kailan mo kukunin ang mana mo? Pagpatay na tatay mo, tatay niya buhay pa. Nung kanyang kinuha ang mana sa kanyang tatay, he was sending a strong message to his father, mamatay ka na. Ganun ka ingrato, ganun kamangmang yung prodigal son. The father was so good, binigay niya ang kanyang mana. At anong ginawa? Squandered everything. Ginamit saan? Sa makamuntong pamumuhay. Inubos ang kanyang kayamanan. Ganun tumating ang puto ito naubos. At siya napunta sa pag-aalaga ng baboy, maging sa kanyang sobrang gutom, halos kainin na ang pagkain ng baboy. And then he came to his senses. Importante ho, you come to your senses. Ang sabi niya, sa bahay ng aking ama, sagana yung mga katulong, samantalang ako dito na anak. So anak na mangmang at pasaway. Anong nangyari sa kanya?
Andong kasama ng mga baboy. Tingnan niya ako mabuti. Nung time na yon sa Israel, ang pinakamababang uri ng trabaho ay mag-aalaga ng baboy. At yun ang inabot ng prodigal son. But he came to his senses. At sabi niya, babalik ako sa aking mama. Hindi na anak. Kahit alipin na lang para makakain man lang. And then he stood up and used every ounce of his strength. Everything that he has, yung kanyang pamasahe, talagang pinilit niya makabalik. Naintindihan niyo? Let us learn from the prodigal son. Anak siya, pero ang kanyang focus hindi ang kanyang tatay. Hindi ang mahalin ang kanyang tatay. Bagkus ang kanyang focus ay kanyang sarili. Matikman ang mga bagay sa libutan. Unahin ang mga bagay sa libutan, forgetting his father. Only to come up to an end na kung saan babalik din pala siya sa kanyang tatay. Look at me now. Believers in the living God, believers of Christ. Saan-saan ka man pupunta at hindi mo inuuna at pinaprioritize number 1 ang Diyos. Ang kababagsakan mo pa rin kapahamakan at isang araw sa pagkapahamak mo at sa kahirapan mo, babalik ka rin sa senses mo. Na ano? Sa Diyos ka rin babalik. Dahil naroon nga sa Diyos ang buhay na hinahanap mo. Na nandito ako ngayong umaga at ipinadala ng Diyos sa iyo. Huwag mo nang hintayin lumagapak ka pa sa kahirapan. Lumagapak ka pa sa kapahamakan. Ngayon pa lang, if you know yourself, if you're heading to a wrong direction, you better make a U-turn before you hit the wall of destruction. Make a U-turn now. Go back to God. Your job, your money, your influence, your friends, and godly alliance will not lead you to life, but dragging you to death. Make a U-turn now. Go back to the source of life, your Creator. Malinaw? I hope and pray that while you're listening to me today, 9 months na ho, dapat sa loob ng 9 months, libo-libo na ho ang namatay. Nawa, nagkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa. Na yung influence mo, yung trabaho mo, anytime pwedeng ma-stop. That is why nakakalungkot isipin. Hindi makapag-aral ng salita ng Diyos, hindi makapagpanalangin ng maayos. Bakit? Kasi busy sa trabaho. Dapat, you better wake up now. Isang pandemic, isang virus lang ang dumating. Natigil ang trabaho mo. Your influence, where are they now? Saan yung mga tao na pinagmamalaki mo na pwede mong asahan sa oras ng kagipitan? Sila man ay wala rin magawa. God is showing and introducing Himself to us clearly. Nano? Only God in times of difficulties, in times na kung saan man can do nothing, God is showing us that He can do everything. In times when man boldly declared that it is impossible to survive, with man it is impossible, but with God all things are possible. Let us have a clear evaluation. How's your relationship with God? Masasabi mo ba na 100% pastor, sold out ako sa Diyos? 100% mararanasan ko ang Psalms 91? That God will give me a long and a satisfied life. I know that the angels of the Lord are busy. They are surrounding me right now. I know that I am under the shadow of the Most High, and pestilence cannot come near me. 1,000 died on my left and 10,000 on my right hand, but it cannot come near me. Dapat mga the issue of priority. We need to learn how to prioritize God. Because your priority, kung sino ang priority mo, yun ang magdedetermine ng destiny mo. Your priority will determine your destiny. Kung ang priority mo ay mga bagay sa libutan, you are heading to a wrong direction. Because all this, the things of the world are only temporary. All are temporal. Kaya pag yan, kaya maraming nagsisikap. Ito makinig kayo mabuti. Nung dumating ang tsunami sa Indonesia,
Mayroong isang tao na buong buhay niya for 30 years, wala na siyang ginawa yung babaeng ito kundi magtrabaho, araw-gabi para i-build ang kanyang dream house. 3 palapag ng matindi ang mga muebles, matindi ang mga materyales na ginamit, bunga ng kanyang pagsisikap. Lalo ka pinaw, nagsikap siya without God. Alam niyo ho, ang Diyos sa kanyang kabutihan, kahit hindi mo siya isama, pero nakita niya ang sinseridad ng pagsisikap mo, kahit paano mamumunga din ito. Pero ang kaibahan lang, dahil wala ang Diyos, hirap na hirap siya. So ang kanyang kagalakan, makita ang kanyang dream house na nabuo. Nabuo niya. 3 palapag. Napakaganda. But when that tsunami hit Indonesia, na tinamaan ho ang kanyang bahay, wash out. Ang 30 years na pinaghirapan, sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho. Ano nangyari sa babaeng ito? Because God is not the center and the priority over her life, nabaliw. And that is a true story. Why? Kasi nga 30 years na naghirap, halos hindi na kumakain, mabuild lang yung kanyang temporary dream, temporary plan. Naitayo naman, tuwang-tuwa, ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Lagi niyo tandaan, sa plano at sa negosyo, sa tahanan, sa ari-arian, pag wala ang Diyos, yan po'y isang bukas na pinto na kung saan anytime pwedeng wasakin ng demonyo. But, if you prioritize God and you accumulate things for God, hindi lamang buhay mo at buhay ng pamilya mo ang poprotektahan ng Diyos, maging ari-arian mo, hindi kayang wasakin at hindi kayang galawin ng demonyo. Ganun ka-importante ang mensaheng ito. Again, if you are listening to me right now and you're heading not the direction towards God, you better make a U-turn now before you hit the wall, the solid wall of destruction. Make a U-turn. Just like the prodigal son. Go back to your senses. Balikan mo ang salita ng Diyos. Balikan mo mga pangako ng Diyos sa iyo. Balikan mo ang mga vision na nakita mo, pinakita ng Diyos sa iyo. Balikan mo ang buhay mo kung saan na ang direksyon na tinatahak mo ngayon. Balikan mo ang Diyos na siyang lumikha sa iyo. Balikan mo ang Diyos na siyang nagbibigay ng hininga at buhay sa iyo. Natingnan niyo ako, ironic ano? Nagpakasipag ka sa mundong ito. Namatay, yung iba, namatay na lang sa katatrabaho. Diba? Ironic. Araw-gabi, trabaho ng trabaho. Nakalimutan ang kanyang health nung magkasakit. Kailangan magpa-doktor, yung kanyang lahat ng kinita sa kanyang trabaho, ibabayad niya sa doktor. Para siya'y gumaling. Ironic, paggaling, babalik ko rin sa trabaho, ganun uli. Pagpakasubsob, kalimutan ng Diyos, wala ang Diyos, sige, trabaho. Magkasakit, kukuha uli sa kanyang kita sa trabaho. I cannot imagine this kind of foolishness. Kaya nga ang kamangmangan nakamamatay talaga. But the Lord is so good to us today. He's sending a man, a preacher of the word, that will send a wake-up call for His people. Again, the messages that God is releasing in the season is a message of warning. Pag dumating ang warning, katulad sa mga kababayan natin na nasa malalalim na lugar, ako naniniwala, bago pa lang dumating ang bagyo, may forecast ng Pag-asa, umiikot ng barangay. Malakas man yan o mahinang bagyo, iikot ang barangay kasi protocol yan. Lahat na nakinig. Although siksikan sila sa evacuation center, safe sila. Pero lahat ng hindi nakinig, nag-ignore. Ng alin? Nag-ignore ng warning. Naroon sa bubong. Tapos sinisisi ang gobyerno. Hindi nagkulang ang gobyerno at hindi lang kasi ina-highlight sa balita eh. Trabaho yan ng mga barangay. Nag-aanonsyo sila. Pero dahil sa katigasan ng ulo, mas pinili yung alam nilang tama. Naroon sa bubong. Wala pa nag-rescue sa amin. Paano kayo re-rescue dyan? Una na kayo ni-rescue, ayaw nyo makinig. Tapos,
Ang iisipin nyo, ma-rescue kayo kaagad? Rumaragasa yung baha? Sino mamamatay? Yung rescuer. At totoo nga, may mga namatay na engineers. Naunawaan ba natin? Sana kung matino lang lahat, pagkadating ng warning, makinig agad. Wala sanang i-rescue eh. Paano yung bahay ko? Hayaan mo, bahay lang yan, walang buhay yan. Ganun talaga eh. Di mo may nagawa ba sila na lumubog ang bahay nila? Wala rin. Ano ang kanilang niligtas? Buhay rin nila. Sana kung sumama na lang nung unang warning pa lang, di wala na sanang problema. Wala sanang mamatay na rescuer, wala sanang mamatay na mga tao at mga aso, kung ano man. Wala sana. But because of the foolishness of men, trying to go against the wrath of God, the wrath of nature, what happened? Naroon. Yung iba kuryente doon sa bubong. Bakit? Kasi nga, kailangan umakyat, mataas ang kuryente naroon. Wala tayong magawa. Naintindihan nyo? This message today is a warning. God is sending a warning, a wake-up call for all of us. It is your prerogative to choose and to make a decision. Will you prioritize the life giver? Will you prioritize your creator more than your plans, more than your job, more than the things of this world? Ironic ang tao. Pag wala na siyang pag-asa sa mundo, yung kanyang pinagsikapan na wala, babalik sa Diyos. Napaka-unfair talaga ng tao. Mabuti na lang at mayroon tayong Diyos na mabait. Diyos na kung magmahal ay sobra-sobra. Diyos na kung umunawa at magpasensya ay sobra-sobra. Pinapaabot ko sa iyo ang puso ng Diyos ngayong umaga. Habang saganang-sagana pa ang kanyang awa at habag at biyaya, pagkakataon mo na, kapatid, na magbalik loob, mag-U-turn, papalik sa Diyos. Else, pag hindi ka talaga tumigil, and you prioritize the things of this world, dami ng sinabi ang pastor mo, nirelease na sa'yo yung now word, hindi mo pa rin ginagawa, then you are the one choosing your way towards destruction. Kaya hindi na makapagtataka. Bakit Kristiyano namatay sa COVID? Wala sa hulog eh. Hindi ako tatablan ng COVID. Tumingin ka nga sa akin. Anong hindi tatablan? Sino lang yung kino-cover ng Diyos? Yung matino ang relasyon sa Kanya at malalim sa Kanyang salita. At ang mga matino ang relasyon at malalim sa salita ng Diyos, hindi expose sa kanilang sarili sa COVID. Pero itong mga punong-puno ng kababawan sa salita ng Diyos, punong-puno ng kamangmangan sa kanilang sariling pananaw lamang, hindi intimate ang relationship sa Diyos, ito yung nag-expose sa kanilang sarili sa COVID. Who are you? Kaya nga, even preachers, even servants of God died. Today, clear ho ang warning sa atin ng Diyos. It is all or nothing. You put God first or you drag yourself to destruction. I am presenting life and death, blessings and curses to you today. My recommendation for you, my friend, is to choose life and live your life in the presence of God so that blessings will come and overflow. Malinaw ho? Maganda ho ito. Simulan natin ang ating araw sa tamang perspektibo at pagkaunawa. So, I have discovered something in the Word na kung saan it really empowered my spirit. The long wait is over. Ayan niyo po, i-share ko ito sa inyo sa sandali. The long wait is over. Ito po yung istorya ng mga tao sa Biblia na pwede natin kapulutan ng aral. At mayroon pong revelation si Lord sa atin today na pag na-catch mo, it will going to change your life forever. Katulad ng mga tao na ating pag-uusapan sa araw na ito.
We cannot avoid needs. As long na nasa mundo tayo, ang pangangailangan ay hindi mawawala. Kahit man sa pagkain. Design na ang tao kakain talaga 3 beses ang araw. Normal yan. Kaya pag kumain ka ng breakfast, mabubusog ka, pero sa ayaw mo sa gusto, magugutom ka pagdating ng lunch. Kakain ka na naman. Need. Pag kumain ka ng lunch, nabusog ka. Hindi mo iisipin yung kakainin mo, pero pagdating ng gabi, magugutom ka na naman. Kailangan mong mag-dinner. There's always a need, even in your body. Kaliligo mo lang ngayon, you feel fresh, the freshness of taking a bath. Pero pagdating ng ilang oras, magugulat ka. Papawisan ka, maiinitan ka, gusto mo maligo muli. Bakit? Yung freshness ay hindi consistent. Needs are always arising. Bata-bata pa kayo, malakas kayo. Kahit na ikaw ay natutulog sa semento kung saan, kaya ng katawan mo. Pero pagdating mo ng edad na kung saan medyo matured na, tumatanda na, hindi na katulad ng dati. Dati kahit walang damit, yung mga kalalakihan, hindi tinatablan ng lamig. Ngayon, kunting lamig lang, parang tinatrangkaso na. Needs are there. Sa negosyo, hindi sa lahat ng panahon. Maraming kliyente, hindi sa lahat ng panahon abundant. Kaya nga sa mga nagninegosyo, lagi niyang tandaan. Always safe at the peak of your earnings. Let me repeat, sa mga nagninegosyo, always save at the peak of your earnings. Why? Because hindi mangyayari yung palaging malaki ang kita sa lahat ng panahon. Save at the peak of your earnings so that pag dumating na matumal ang negosyo, hindi ka apektado. Bakit? Mayroon kang savings. Sa mga mag-aaral, hindi matapos-tapos. Alam ko may mga mag-aaral na nanonood sa akin ngayon. Halos araw-araw ng buhay ng pag-aaral mo, puro needs, puro challenges ang nararanasan mo. Yung iba nga sa inyo, hindi na natutulog, magdamag. Bakit? May requirement. This is life. Ang question natin, everybody is waiting for a time, for such a time na kung saan wala nang pangangailangan. Tanong, Pastor, pwede bang mangyari yun? Praise the Lord. Pwede, kapatid. Na dumating ang pagkakataon. Yes, ang pangangailangan ay hindi nawawala. Pero pag ikaw ay nag-uumapaw ang provision, kahit na anong pangangailangan, pag mas mataas ang provision mo kaysa pangangailangan mo, anong mangyayari? Yes, there is a need, pero hindi mo maramdaman kasi mas mataas ang provision mo kaysa pangangailangan mo. Purihin ng Diyos. Ang ating pag-uusapan, hindi yung pangangailangan, kundi paano ma-secure yung provision mo na kailangan mas mataas kaysa pangangailangan mo. So that every time the needs will knock at the door of your life, you can always provide for it. Ngayon kung mas mataas, every time na may need, palaging namimit dahil mas mataas ang level ng provision mo, what will happen? Parang wala na rin need. Malinaw. Kung kailangan mong pag-doktor, mayroon kang pera para pumunta sa mga espesyalista. Kung kailangan mong bumili ng pagkain, mabilis, ikaw ang mamimili kung anong gusto mong kainin. Yan po ang long and satisfied life na gustong ibigay ng Diyos sa atin. So everybody's waiting for that wonderful moment to come. The question is, when? Linaw? So gusto ko hong i-share sa atin ang ilang kwento sa Biblia, nakapulutan natin ng aral. I know everybody's waiting for that wonderful day to come. Sa isang estudyante na nakikinig sa akin ngayon, ang hinihintay mo yung graduation day mo. I want you to go beyond your graduation day. Kasi kahit nag-graduate ka, kung wala ka pa rin trabaho, wala rin. I want you to move forward. Wag lang sa graduation mo.
Pastor, magkatrabaho? Huwag lang sa pagkatrabaho. Look forward to have your own company. Because the moment you have your own company, then your provision is now greater than your needs. Kaya anytime that needs comes, your provision is greater than your needs, it will look like you don't have needs. Naunawaan? Kailangan mo ng sasakyan dahil mataas at malaki ang provision mo. Anytime you need. Ikaw mamimili, ano bang magandang sasakyan ngayon? Gusto mong bumili ng sariling bahay at lupa dahil mataas ang level ng iyong provision, what will happen? Anytime you can buy. Hindi yung puro pangarap. Alam nyo, ang pangangarap po ay hindi masama. Pero pag ang pangarap ay puro pangarap na lang sa loob ng 20 years at pangarap pa rin siya, it will not do any good to you. Kasi mapuprostrate ka. Puro pangarap lang. Dreams should be converted into reality. The question is until when? Today, let me share with you the message entitled, The Long Wait is Over. Let us establish and put foundation with our study. Is God willing? Yan ang question. Pastor, is God willing to bring me to that situation where provision is abundant and needs, provision is higher than all my needs? Yes, He is willing. Now let us join me as we read a scripture in the book of Matthew, chapter 8, verses 1 to 3. Matthew 8, 1 to 3. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, so be clean. Immediately, he was cleansed from his leprosy. To give you a little background, sa time ho ni Jesus, pag ang isang Israelita o isang tao na bubuhay sa Israel ay mayroong ketong, ito po'y simbolo na ang taong yan ay mayroong dalang sumpa. That is why pag may ketong ang mga tao noon, malayo pa lang sumisigaw sila, marumi, marumi, unclean, unclean. And then the people na kanilang masasalubong ay magsiiwas. People who have leprosy before were isolated. Even sa pagsamba sa Diyos, mayroon silang lugar na kung saan sila lang magsama-sama. Malayo doon sa mga walang ketong. The way na sila ipapakainin, kailangan para silang aso na mayroon lang isang kainan, kukunin ng kanilang kamag-anak, lalagyan ng pagkain, ipapasok doon sa butas. Ganun ho ka miserable. And then, the moment na mayroong masagi, halimbawa nasagi lang, nasagi ka na may ketong, i-consider ka 7 days quarantine. Ibig sabihin, you are considered unclean for 7 days. After 7 days, saka lang makakabalik sa lupon ng mga walang ketong. So, bawal silang hawakan. But in this scenario, makita natin, nung malaman na may ketong, na si Kristo ay dumating at dumaan, anong ginawa niya? Lumapit siya, lumuhod sa paanan ni Jesus. At nang makaawat ang sabi, Lord, he did not address him as teacher. He did not address him as a man. He addressed him as Lord. Capital L. When you address someone as Lord, capital L, ibig sabihin, he recognized na yung kanyang kausap ay may kakayahan at kapangyarihan sa ipagalingin. If you are willing, you can make me clean. And Jesus reached out his hand and touched the man. Bawal yun. Pero lagi niyong tandaan, kahit anong bawal at sinasabi ng sanlibutan, o anumang bawal sinasabi ng kautusan, because he is not bounded by the law, because he is the creator
of the law. Anong ginawa? He reached his hand, touched him. Tingnan niyo ako. Ang Diyos, gustong-gusto tayong abutin eh. Kaya nga yung intro natin kanina, kailangan lang priority natin siya. Bukod sa abutin tayo, hihipuin pa tayo. You know, the touch of God will change our lives forever. Just like this man, I am willing, ang sabi ng Panginoon. He said, be clean. Immediately, he was cleansed from his leprosy. Of his leprosy. Tingnan niyo ako mabuti. Willing ba ang Diyos na i-provide sa atin yung greater provision, greater than our needs? Yes. Ang pangangailangan ng taong ito ay kagalingan. At kahit saan doktor, malamang nagpa-doktor na to at talagang inayawan na ito. Kaya lumapit siya sa Panginoon, Lord, if you are willing, you can make me clean. And Jesus reached out his hand and touched him and said, I am willing. Be clean immediately. He was cleansed of his leprosy. Now, is this man waited for a long, long time to be healed? Yes. But when he met Jesus, he come to Jesus. Tingnan niyo ako mabuti. Hindi si Jesus ang lumapit sa kanya, siyang lumapit kay Jesus. Siguro tong tao na to, marami na siyang pinuntahan, marami na siyang ginawang paraan. Ganun naman ang tao, di ba? If you want to be healed, kaya nga yung iba, pupunta ko saan sa mga buntok-buntok. Pag sabi, lusong doon sa ilog kasi gumagaling, lulusong yan. Ganun ang tao. Ganun din tong tao ito. But when he found out that there is a Messiah, there is a man who is able to heal all kinds of sickness. He came to Jesus, bowed down before him, begging him. Again, it was not Jesus who came to him, but he was the one who came to Jesus. Same thing with us. Sabi ko kanina, make a U-turn. If you are heading to a wrong direction, make a U-turn now. U-turn para saan, Pastor? Papunta kay Lord. And then humble yourself before God. Anong ginawa po rito ng Panginoon? Sabi niya, I am willing. God is very much willing to heal us. He's very much willing to create and do a miracle for us. I do believe that each one of us needs a miracle from God. Each one of us needs a healing touch from God. What kind of sickness you have right now? I don't care what kind of sickness you have right now. The Lord Jesus Christ is the great physician. If you're listening to me right now, put God first. Just like this man, come to him. Humble yourself. Kneel down before him. Makiusap. Lord, if you're willing, you can make me clean. Lord, if you're willing, you can heal me today. Lord, if you are willing, itong aking bukol ay mawala. Itong aking karamdaman ay gumaling. And the good news, pag nakita ng Panginoon, yung ating willingness to come to Him, to humble ourselves before Him, recognizing that He is a powerful God, He is more powerful than all sickness, He is more powerful than all pandemic, He is more powerful than all calamities, He is more powerful than any threat from the devil. The Lord Jesus Christ said, I am willing. I want you to receive it in your spirit today. Jesus said, I am willing. Dugtungan mo na lang. I am willing to heal you. I am willing to prosper you. I am willing to bless you. I am willing. This is our God. At ang sabi niya, be clean. Luminis ka. At ang sabi ng Bible, immediately, he was cleansed of his leprosy. Today, mga kapatid, I want to minister with you today. If you're listening to me right now, maybe you are having a struggle with your personal life. There are sins that are sins na naging slave ka na, umalipin sa'yo. Di ka na makakilos, di ka na makapamuhay na maayos. Sa harapan ng mga tao, you look good. It seems that there's no problem. But inside you, you are struggling. I will pray for you.
Lahat naman na mayroong mga karamdaman. Wala ulang ang talampakan, yung iba sa inyo, nagpa-check sa doktor, ito yung nakita ng doktor sa examination. Okay po yan. We respect the medical science. But lagi natin tanda, ang nalapitan natin ngayon, yung creator natin, alam ang maging pinakamaliit na ugat sa ating buhay, sa ating katawan. He knows everything. Kung anong diferensya, dahil siya ang creator, kanya itong kayang pagalingin. Yung mga naroon sa depression, marami iba, depressed kahit Kristiyano. If you're listening to me right now, you're losing hope. You're losing your heart to the future. Ano na lang kaya maging future namin pag itong kalalagayan? I will be praying for you. Others, your job is not doing good, the company is not doing good, we will pray for it. Promotion comes from the Lord. Pastor, hindi na yung kita ng kumpanya namin, bumababa. Who told you? If the hand of God, if the favor of God will be upon you and your company, then the Lord is able. Lagi yung tandaan, Diyos lang ang pwedeng mag-angat. At pag ang Diyos ang angat, walang pwedeng magbaba. Promotion comes from the Lord. Pastor, pwede ba ako mag-promote ngayon? May crisis ngayon? Yes. Because God is not limited by any crisis. What He wants, it will happen. So we will come to Him. The Lord is willing to heal you. The Lord is willing to bless you. The Lord is willing to prosper you. Your business is not doing good. Pastor, wag mong justify. Pastor, normal lang yan. Kasi, ano ngayon crisis kasi ngayon. So, naintindihan ko na matumal ang negosyo. No. I want to submit this report to you. In the midst of pandemic, this so-called recession or crisis, is God's way. God allowed this thing to happen to give an extension, to show a distinction between the people of God and the people of the world. The people of the world are suffering, complaining, murmuring about the situation. But the people of God are buying lands. The people of God are experiencing blessings. Alam niyo ba, nung pumunta kami sa Bicol para magbigay ng tulong sa School of Church Builder, ECB Alliance, we were able to raise 700,000 plus during pandemic in a span of 1 week. Now tell me, mayroon bang ganong kalaking pera? Hindi ba sa mundo, hoarding, ayaw magbigay. Pero sa people of God, pinapakita ng Diyos na pag tayo tumugon sa panawagan ng Diyos, 700,000 plus ang na-raise natin during pandemic. Ngayon, mayroon na naman tayong nire-raise para sa Cagayan. Kahapon, galing kami ng Infanta. 40 pastors are receiving blessing. Oh, what's the point? Pinapakita ng Diyos yung distinction na kahit sa gitna ng crisis na tinatawag ng mundo, sa Diyos kasi wala siyang kilalang crisis. Meron lang siya abundance. That is why pag siya nga ang inuuna mo, nabubuhay ka sa presensya niya, imposible na yung isda hindi mabubuhay sa dagat. Yun ang environment niya. Imposible na ang tanim hindi mabubuhay sa lupa kasi yun ang environment niya. Imposible ng isang tao na nasa presensya ng Diyos ay hindi mabubuhay, hindi mananagana. Imposible yan. That is why nakakalungkot pag maraming Kristiyano naghihirap. Isa lang ibig sabihin yan, Kristiyano sanguso. Pero wala sa puso ang Diyos at hindi nakatira sa presensya ng Diyos. Saan nakatira? Kung wala ka sa Diyos, di nasa mundo ka. Ang mundo kanyo, niyuyugyog ng krisis. Kung niyuyugyog ng krisis ang mundo at naroon ka, di apektado ka. Pero pag nasa Diyos ka, he who dwells in the shelter of the Most High will never feel, will never be shaken by the things that is happening in this world. Do you understand this? So let me pray for you. God is willing. He is very much willing to heal you, very much willing to set you free from all your sins, set you free from all your weaknesses. He is willing to bless you. Kung nakikinig si Mercy sa akin, ayan, sila Elmer,
God is very much willing to give you your own house and lot. Yes, He's very much willing. The question is, kailangan mabakbak yung poor mentality. Yung mentalidad ng kahirapan. Maraming Kristiyano, mayroong poor mentality. You cannot live in the abundance of God, in the kingdom of God, where your God is rich and abundant, and then you possess a poor mentality. Hindi kayo magmamatch. Ibasura nyo na yung poor mentality, ibasura nyo na yung inyong kakayahan na hanggang dito lang kami, basura nyo yan. Pagsimula kayo manampalataya at manalig sa Diyos. Is God willing, Pastor, to give us this house and lot, this blessing? Yes, Jesus said, I am willing. Be cleansed. I am willing. Be blessed. This is the prayer that we will offer to God today. Are you ready? The leper said to him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached his hand and touched the man. I am willing. Be clean. Immediately, he was cleansed of his leprosy. I pray that there will be an immediate miracle that will happen today in your life. Immediate healing, immediate blessing, everything that we need. Because we will come humbly and approach the throne of grace today. But first, make a U-turn. Those who are heading towards God, continue to grow in the knowledge. Continue to grow in His wisdom and stature before God. Pataasin pa natin. Pero doon sa mga nakikinig sa akin kanina pa lang, na alam mo sarili mo na hindi ang Diyos ang priority sa buhay mo, better for you to drop everything. Make God. Hold on to God and God alone. At pag itong iyong hinahawakan, I guarantee you in the name of Jesus, I've been serving God for 30 years. I've discovered everything. Only God can satisfy our needs. Why? Because He is our Creator. And if the Creator is the one holding you, He knows how to give you long and satisfied life. Let us come to the Lord in prayer today. Manalangin tayo. Lumapit tayo sa Diyos. At hayaan niyo pong ipag-pray ko kayo. At ipag-pray ko kayo, tanggapin ninyo ang iyong portion today. Okay? At habang tayo nananalangin, tayo po ay pagpalain ng Diyos. Pagkatanggap tayo ng kahabagan, biyaya, kagalingan, pagpapala mula sa Diyos. What a day to start. The Lord is once again introducing Himself and giving us warning. Take heed. Listen what God is saying to you today. The things of this world will never give you life. That is why God is sending me to you. Once again, kahit yung pag-aaral mo will not give you life. Your job will not give you life. Hindi ko sinasabi wag ka na magtrabaho ka pa rin. Pero more than you love your job, love God above all. Honor God above all. Are you ready? Let's come to the Lord in prayer. May I request everyone to bow down your heads, close your eyes, lift up your hands. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for that wonderful revelation you've given us today. May tao o wala, mananatili kang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, makapangyarihan. Pero pag ang tao walang Diyos at wala sa piling ng Diyos, kapahamakan ang naghihintay sa Kanya. Today, marami po mga nakikinig ngayon. Una, Lord, yung mayroong mga karamdaman. Sa kanilang mga katawan, mula ulo hanggang talampakan, bukol, allergy, sakit sa puso, sa atay, sa kidney, baga, sakit sa ulo, nahirapan sa paghinga, anumang karamdaman, right now, lift up your hands. In the name of Jesus, He said to His word, I am willing. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Let your faith arise. Receive your healing. In the name of Jesus, I rebuke all kinds of sicknesses in your body right now. In Jesus' name, go. And I release and declare healing to you. In Jesus' name, huminga ka na ng maluwag.
iyong bukol ay pinaimpis at inalista ng Diyos. Lahat ng karamdaman sa iyong katawan, by His stripes, we are healed. Jesus is willing to heal you today. Receive your healing right now, in Jesus' name. And those who are in need, I declare the heavens will be open for you. The Lord said, I am willing to provide for you. Receive your provision right now, in the name of Jesus. I pray also those who have personal weaknesses. I pray that the grace of God will be released to you right now. I release to you the grace to govern and the power to prevail. Receive it in Jesus' name, and you shall overcome all your weaknesses. The Lord will set you free. John 8:36, if the Son, the Lord Jesus Christ, sets you free, then you are free indeed. Receive your freedom. Receive your healing. Receive your blessing, your provision. Right now in the name of Jesus. Those of you who have dreams, may mga plano kayo, submit it to God. Do not trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. He will make your path straight. Receive your plans, submit it to God. And if God will do some revisions, then be willing to change. Because God knows what's best for you. In the name of Jesus Christ, I pray, the Lord will speak to you today. Your dreams will be aligned to His dream. Because God had already a dream for you. In the name of Jesus, those who are unsaved, your unsaved loved ones will be saved. In Jesus' name, I pray as we make a U-turn, as we come to God and put Him first, salvation of your family will follow. Your blessings will follow. Your house and lot will follow. All your needs will follow. Because Jesus is the source of all things. He's the source of all blessings. He's the source of all healings. Everything that we need in this world are all found in Jesus. And if you put Him first, you worship Him and honor Him, get ready. Because I declare in Jesus' name, the blessings that you need in this world will overtake your life. And people will see that serving God and honoring God and prioritizing God is the best thing to do for us to survive and live on earth with an abundant life. And I declare in Jesus' name, your provision will increase, and it is greater and over than all your needs. So that when needs comes, you will no longer feel it, but you will always provide for it, because your provision is greater, higher, and bigger than your needs. In the name of Jesus, this is my prayer for you. Receive it now, in Jesus' name, and the blessed people of God declare, Amen and Amen. Always remember, the Lord Jesus Christ is willing, and He is coming to you today, touching you, reaching out to you, and His willingness to bless you is always for you. Put Him first. Always develop a strong connection, an accurate connection to God through His servant. I bless you in the name of Jesus. Your table will never run out of food. Your finances will continue to grow, and God will give you multiple streams of income. But most especially, my prayer is for you to be strengthened at lumalim sa pagkakilala sa Diyos at patuloy na tumaas kasama ang Panginoon. The Lord had impressed in my heart. Some of us are listening to me right now. You are so engrossed. You are so immersed doon sa ministry mo. The Lord reminded me, Revelation chapter 2, huwag kang masyadong malubog o ma-immerse sa iyong ministry, but immerse yourself in the presence of God so that you will be anointed and powerful in doing your ministry. God bless you and your family today. An open heaven, I declare, for all of us. Receive your blessing, your special blessing today, in the name of Jesus, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen. Have a good and godly day.